Sa isang hindi pangkaraniwang pag-escalate ng karahasan, ang Hamas at iba pang mga grupo sa Gaza Strip ay naglungsad ng mabiglang pag-atake laban sa Israel ngayong araw. Kasama sa mga pag-atake na ito ay ang pagpapaputok ng libu-libong rocket missile at ang pagsusulong ng mga armadong pangangalakal sa mga komunidad sa Israel na malapit sa Gaza. Nagdeklara ang estado ng digmaan laban sa Israel bilang tugon sa mga atake na ito na nagkasabay sa mga relihiyosong pagdiriwang ng mga Hudyo at nag-iwan ng mataas na bilang ng mga nasaktan at nasugatan. At ating titignan mga kaibigan, ano nga ba ang nangyari sa lugar ng Israel? Ito na nga ba ang sinyalis ng katapusan ng mundo o isa lamang ito sa mga sinyalis na binabanggit sa Biblia? O kaya naman ito kaya ay ang galit ng ating Panginoong Diyos sa bayan ng Israel dahil hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kinundena ng pandaigdigang komunidad ang mga kilos na ito at nagmungkahi na itigil agad ang karahasan. Ipinaubaya ng lider ng Israel na ipagtanggol nila ang kanilang mamamayan habang sa Gaza ang mga residente ay naghahanda para sa posibleng pag-atake. Nangyari ang tunggalian na ito sa kabila ng mga naunang pagsusumikap ng Israel na mapabuti ang kalagayan sa Gaza. Ngunit mas pinili ng Hamas ang karahasan kaysa sa mapayapang solusyon na nagdulot ng isang krisis. Samantalang nagtatrabaho ang Israel upang protektahan ang kanilang mamamayan at hindi pa malinaw ang eksaktong saklaw ng pag-escalate ng digmaang ito. At tinitingnan ito ng pandaigdigang komunidad na may malalim na pangamba habang hinahanap ang solusyon sa tunggalian na ito. At ito nga mga kaibigan, nasa 100 na ang namatay sa mga sibilyan sa Israel at higit sa 1,000 na ang nasugatan. Hindi pa alam ang eksaktong bilang ng mga namatay at nasaktan sa Gaza. Noong araw ng Sabado, isang kombinasyon ng pag-atake ng Hamas na pagpapaputok ng rocket at pagsusulong ng mga milisya na sila ay pumasok sa Israel na ikinagulat ng hukbo ng Israel. Sa loob ng ilang oras, nangyari ang pagnanakaw at pagpatay ng ilang mga sundalo sa mga checkpoint. Sa simula ng umaga, inulunsad ng Hamas ang operasyon na tinatawag nilang Storm of Al-Aqsa at nagpaputok sila ng 5,000 na rockets. Ayon ito sa impormasyon ng Israeli militar. Inihayag ni Mohammed Deif, ang leader commandant ng Hamas, na ang pagsisimula ng kanilang operasyon ay dahil sa wala na raw panahon ang Israel na magkamali at kinakailangan na raw ng Israel na magbayad sa kanyang mga kasalanan. Ipinapakita ng mga larawan mula sa mga Palestinian brigades kung paano pumapasok ang kanilang mga lalaki sa Israel sa pamagitan ng dagat, himpapawid at sa kalupaan gamit ang motorsiklo at ng iba pang mga sasakyan. Binomba ang mga pasilidad ng Israel. Nagputol ng mga bakod at pinagbubutasan ng mga ito. Nag-ingay ang sirena sa Israel, kabilang ang Jerusalem, Tel Aviv at mga kalapit na bayan sa Gaza Strip. Bagamat maraming mga rocket ang pinipigilan ng Iron Dome, ang sistema ng depensa ng himpapawid ng Israel ay nagkagulo-gulo at hindi nagkasundo ang mga sundalo nito at hindi nila nadepensahan ang mga pinalipad na missile na mula sa kanilang mga kalaban na Hamas. At dito nga, nasira ang ilang mga gusali at sasakyan sa Ashkelon at Sderot sa timog ng bansa. Ang mga milisyang Palestino na pumapasok sa Israel ay nagpaputok din laban sa mga sibilyan na nagdulot ng kamatayan ng ilang mamamayan at puminsala sa mga daang tao. Ang ilan sa mga nasaktan ay nirescue sa mga helicopter at dinala sa mga ospital. Sinabi ng Israeli official na binuksan ng Hamas ang pintuan ng impyerno at habang si CIS Jordan, libo-libong tao ang lumabas sa mga kalsada upang ipagdiwang ang mga atake ng Hamas. Ang Israel at ang Islamic Jihad of Palestine ay nagkaroon ng nakabiting kasunduan mula pa noong Mayo pagkatapos ng 5 araw ng karahasan. Pinasabog ng Israeli militar ang kanilang mga target sa Gaza at ang Gaza ay sumagot na matay ang 33 na katao. Karamihan sa kanila ay sibilyan sa panahong iyon. Ang tunggalian na ito ay nagdulot ng mga biktima at patuloy na kaguluhan sa loob ng mahigit na kalahating siglo. Ngunit sa taong 2023, ito na ay isa sa mga pinakamabigat na yugto ng karahasan
sa nakalipas na 2 dekada. Ang Prime Minister na si Prime Minister Netanyahu ay malinaw sa kanyang mga pahayag na sinasabi niya nasa digmaan tayo at tayo ang mananalo. Ang kasalukuyang administrasyon ay binubuo ng iba't ibang mga partido, kabilang ang supremasya ng mga Hudyo at mga grupong Ultrakan. At isang matinding pangyayari nga ito mga kaibigan na nangyayari sa bansang Israel. Hindi kaya pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos na mangyari ito dahil ang bansang Israel mismo ay hindi nila wini-welcome ang ating Panginoong Hesus dahil binabanggit nila ang ating Panginoong Hesus daw ay hindi Diyos at hindi siya ang tunay na Mesiya. Kaya naman matindi ang pagpapahirap ng gobyerno ng Israel sa mga Kristiyano doon na tinatangka nilang paalisin ang lahat ng mga Kristiyano na naniniwala patungkol sa ating Panginoong Hesus. At ngayon, tila baga inaani nila ang mga kasalanan ng kanilang ginawa. Ngunit bagaman ganito ang nangyayari ngayon, isa itong sinyalis na malapit na ang katapusan ng mundo. Marcos 13 verse 7. At kung makakarinig kayo ng mga digma at mga lingaw-ngaw ng mga digma, ay huwag kayong mga lumihanan. Ang mga bagay na ito'y dapat na mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Mga kaibigan, isa ito sa mga sinyalis na tayo ay papalapit na sa kawakasan. Bagamat hindi pa ito ang wakas, ihanda natin ang ating mga sarili dahil tayo ay patungo na sa mga huling sandali ng ating buhay dito sa lupa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mapagriyan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil pinapakita niyo sa amin, Panginoon, na kami ay malapit na sa kawakasan. Ihanda ang aming mga sarili at hawakan, Panginoon, ang aming mga kamay patungo sa daan na ligtas na masusumpungan lamang po namin sa aming Panginoong Kristo. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pukulang pagkasala. Inyo pong alagaan ang mga kaibigan po namin sa Israel na masumpungan nila ang tunay na kaligtasan. Sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.